Pwede ba tayo mag-usap? Pwede naman. Bakit? Ano bang pag-uusapan natin? May gusto akong sabihin sa'yo, Aida. Gusto kita. Bitawan mo nga ako. Matagal ko na itong tinatago, pero nag-iipon lang ako ng lakas loob para sabihin sa'yo yung gusto kita. Hindi pa pwede, nag-aaral pa ako. Pareho naman kayo mga babae. Alam ko nang gusto mo ako, pakipot ka pa. Bahala ka na nga dyan, uwi na ako, may gagawin pa ako. Bilisan mo takbo, ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Gising na pala. Ito, gamot mo. Inumin mo na. Ano, okay ka lang ba? Naalala mo na naman nangyari sa'yo. Kamusta ang yung bakasyon ni Regina? Siyempre binigyan ako. Pwede bang di nila ako bigyan? Dapat naman, sa buong pagtuturo mo ngayon ka pala magbabakasyon, no? Ikalawa na ito, noong mamatay ang ama ni na Aida, saka ngayon, kung pwede pa siguro hindi ako pumasok ng ilang buwan. Kahit 1 taon pa nga eh. Hindi mo naman, 20 taong ka na yatang nagtuturo. Noong bata ka pa, di ba? Pwede ka na magretiro. Sayang naman kung di ko tatapusin ang aking serbisyo. Pero hindi mo na ako papasok hanggat di gumagaling si Aida. Kung sa bagay, kaya ko nang naalagaan si Aida. Ano nga pala yung sabi-sabi sa eskwela? Siguro naman alam na nila yung nangyayari. Alam, pero anong masasabi mo sa mga walang prinsipyong tao? Sinabi mo tuloy yung demanda? Oo, bakit hindi ko sila idedemanda? Sobra nga yung ginawa nila kay Aida eh. Pag-aral doon si Aida, kaya siguro kilala nila. Ang diferensya nga lang daw, mayor itong kalaban ko. Ano sa akin kung mayor? Porkit mayor siya, makakatakas anak niya. Wala daw mangyayari. Kabata-bata pa yung mga walang prinsipyo. Kakatapos pa lang din naman ng kolehiyo. Buti pa sabi ng principal assistant namin, ituloy ko daw, Miss Calderon. Ituloy mo lang, Regina, nang madala. Sobra talaga yung anak ng mayor na yan eh. Ang kailangan talaga din ay bitay. Pakain mo na aso, Ben. Opo, inay, napakain ko na po. Alam mo, ibang-iba talaga yan kay Tony. Bata pa lang kasi si Ben. Ang tawag dyan ay spoiled. Kung ganyang edad si Tony, kumikita na. Hindi si Ben ang spoiled, Ana. Baka si Aida. Kung sa bagay, si Tony nga, yung nanliligaw kay Aida, kinikilatis ng mabuti. Yung may kotse, Mababait silang lahat. si Tony, minumutyan talaga si Aida. Mapagbigay pa ka mo sa mga kapatid. Hindi bali nang wala siya. Meron lang si Aida at si Ben. Mapipintas mo nga lang dun. Walang kibo. Seryoso, palaisip, kapareho ng ama. May pagkaseryoso rin tong si Ben. Pero hindi katulad ng kuya niya. Si Aida, pinakamasaya. At sabi mong isip bata si Aida, inosente, pero maganda. Maganda. Sino nga bang magkakakalang Nangyari na yan, Ana. tapos na pala yung gamot ni Aida, Regina?
Magpapabili tayo. Sino ba papabili natin? Si Tony? Pabilin mo na, gabi na. Gabi na pala? Tony! Sakit lang po, nakakabit ko lang po itong daylight. Ano ba napapansin mo kay Aida? Anong napapansin? May pagbabago ka bang nakikita? Di ba parang lumalala? Ay, sabi ng doktor, nasyak pa siya hanggang ngayon. Totoong nasindak si Aida. Kung sa bagay, unti-unti na siyang gumagaling. Pero, sa nangyari sa kanyang karubal-dumal, hindi siya agad siya makakabangon nun. Bumili ka nga ng gamot, Tony. Ay, wait lang po. May nakalimutan ako. Ilang beses ko na napapansin lumalabas ng gabi si Tony yan. Di mo ba napapansin? Baka nagpupunta lang yan sa kaklase niya sa kabilang kanto. Ewan ko. Tanungin mo si Ben, sila magkakwarto. Kaya lang nag-aalala ako. Alam mo na ngayon, baka pagkatuwaan niyan. Sa atin ba yun? Tao po! Nariyan po ba si Miss Calderon? Tingnan mo nga, Ben. Si Mayor Nay. Si Mayor. Ano kailangan? Baka ipapauron yung demanda. Bakit daw? Ewan ko po. Pasukin mo. Pasok po kayo. Upo po kayo. Good evening po, Mrs. Magandang gabi po naman. Anak niyo ho, Mrs. Oho. Gwapo. At listo. Listong bata. Hindi agad nagpapasok. Kami ho ngayon ay nandito ng pasyal sa inyo. Kasama ni Konsehal. Siya nga naman, Mrs. Maganda ang apartment nila na ito. Tingnan mo ang mga Japanese painting sa kanilang dingding. Konsehal, di ba ganyan ang iyong nakuha sa Tokyo? Masinop ang apartment nila, Mayor. Ito ang masasabi mo, komadre, na cozy. Malaki siguro ang upa ninyo sa apartment na ito, Mrs. No? Sa amin ho ito, inaako pa lang namin sa unang pinto. Dispensa, Mrs. Dispensa. Biruin mo nga naman, Konsehal. Sa kanila pala ang apartment na ito. Must have gotten a loan from the GSIS, Mayor. Anak din ninyo, Mrs. Oho, siya po ang panganay. Marunong na tipo. Scholarly type, ika nga. Do siguro ang kinukuha, Mrs. No? AB ho sa UP. UP. Taga UP, Konsehal. Pareho kayo. Kung hindi niyo po natatanong, ako po ay nagtapo sa Francisco Law College. Walang kwentang paaralan. Kung sa bagay, doon nakapagtapo si Carlos P. Garcia. Diba, Konsehal? Bueno. Ang ibig ko lamang hong sabihin, ang isa sa aking ambisyon, ang makapagtapos sa UP. Isang pangarap na hindi ko natupad. Marunong ho ang anak niyo, Mrs. Matalino. Diba, Konsehal? Maestra kayo, Mrs. Calderon? Sa Torres High School po sa Manila. Mukhang pamilyar sa akin ang Calderon, Mayor. Sa provincial kayo nakatira? Lihiti mo po akong taga Maynila pero ang asawa ko po taga Nueva Ecija. You're now a widow? Bueno. Sorry po kami natagalan. Galing po kami doon sa may quarter area malapit sa highway. Marami bang botante doon, Mayor? Di naman, Mrs. Hindi naman. Ang lagay, naparaan kami roon kaya napatagal ang punta namin dito sa inyo. Bakit? Para ipaurong sa akin demanda? Para tayo'y magkausap. Ang totoo niyan, Mrs., si Judge Joaquin ang nagmungkahing magkausap kayo. Na kung ako ang tatanungin ay, yun ang pinakamabuti sa inyo. Iyan naman ang sinabit sa inyo, di ba, Mayor? Mahusay pala kayo magpalaman ng salita, Konsehal. Mrs., kami na parito unang-una para makipag-diskargo. Alam kong mahibigat ang hinihingi namin sa inyo. Kung kaya, mapagkumbaba kami magpamarito upang hingin ng tawad ang aking anak. Akala niyo ba'y makukuha sa pahingi ng patawad ang ginawa ng inyong anak? Alam ko, Mrs. Ganun pala eh! Bakit hindi natin ipaubaya sa husgado?
Kayo ba'y may anak na babae, Mayor? Alam kong itatanong nyo. Meron, 3. Ano, kung ang pinakamamahal niyong anak ay ginahasa ng aking anak? Natural namang mararamdaman ko ang nararamdaman mo, Mrs. Hindi ko naman tinatanong kung ano yung nararamdaman ninyo. Anong gagawin nyo? Tatahimik na lang kayo? Dedemanda na lang kayo? Sa ganitong angle natin tignan, Mrs. Total, umabot na rin tayo sa ganito. Malinaw kung nakikita ang inyong punto. Ngayon ka uumpisa pa lamang ng kaso. Hindi nyo ba inaalala ang inyong anak? Kung itutuloy nyo talaga ang demanda, ang kauna-unahan nyong gagawin ay ipa-examine siya. Hindi nyo maiaalis sa kabila ng abogado na hindi siya. Ipa-examine siya. Kawawa rin ang iyong anak. Ang ibig ko lang sabihin, Para mapatunayan kung ginahasa siya o hindi! para hindi na umabot sa ganyan, Mrs. Legalismo niyong mga abogado! Wala tayong magagawa, Mrs. Ganyan talaga. Tusuhan, patalinuhan, sinungalingan! Diyan kayo magaling! Sa ilalim ng batas, walang kasalanan ng isang tao hanggat hindi siya napapatunayan nagkasala. Magandang dahilan niyong mga abogado. Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Hindi ba ninyo inaalala ang kanyang kinabukasan? Sa kasalukuyan, hindi pa masyadong bulgar ang nangyari. Pero, Mababando rin na ang anak ng mayor ang gumahas sa kanya. hindi kayo praktikal, Mrs. Anong hindi praktikal? Halimbawa na napatunayan nagkasala nga ang anak ni Mayor. Halimbawa lamang yan. Halimbawa nagkasala siya. Naiwan ko kung kailan. Siguro tayo rin ang maiinip. Anong makukuha mo? Hustisya! Hustisya! Ang tingnan niya yung panig ng inyong anak. Iyan ang isipin niyo. 18 mong inalagaan, pinalaki, pinagkaingat-ingatan, tapos gagahasain lang ng anak ng mayor? Sasabihin mo pa akong maging praktikal? Nariyan na tayo, Mrs. Nariyan na tayo. Hindi pa ba yung damputin ng anak ko? Umalis na kayo! Hindi ko iurong demanda! Sasabihin ko sa aking abogadong ilipat na lang sa ibang west. Hindi rin ganyan lamang yan, Mrs. Saan at kanino ililipat? Dito rin. Ngayon, sino sa mga huwes ang kaalsado ni Mayor? Kung nakapag-mayor siya ng 12 taon, malamang pang maging 16. Kayo nga ang hari dito. Hindi siya gaano napakahina para hindi maalis ang sino mang kalaban ng huwes. Ayaw ko sana sabihin ito pero politiko rin na nakapaglalagay ng huwes. Sino ngayon na nakapaghuhuwes? Yung isa, nasa Palawan. Yung isa, nasa Mindoro. Dudulog ba kayo sa itaas? Sino ang nasa itaas? Politiko? Ilang boto ang maaaring ibigay sa kanya ni Mayor? Makikisama rin sila. Kayong masasamang politiko? Ha! Masasamang politiko? Ganyan na ang buhay ngayon, Mrs. May nakita na ba kayong anak ng kongresista na nagalaw? Anak ng senador? Anak ng gobernador? Maski anak ng mayor? Tama! Pumatay man kayo o hindi, kayo nagagalaw! Mrs. Be practical. Alam kong malaking perwisyo ang itinulot sa inyo ng aking anak, kaya tanggapin nyo ito bilang tulong. That check is for 100,000. Pay to cash. Be practical. Kala nyo ba mabibili nyo kami ng pera? Layas! Layas! Dinadaan ko kayo sa pakay sa pero gusto nyo makapagdaminuhan? Sige, ituloy nyo! Magpasensyahan tayo! Tara na, Mayor.